Sa isang malawak at payapang baryo sa paanan ng bundok, napapalibutan ng lunti ang palayan at maamong hangin. Naninirahan ang dalawang batang babae na magkaiba ang ugali, si Maria Masipag at si Talia Tamad. Magkapit-bahay sila at magkaedad, kaya madalas silang magkasama noong bata pa. Pero habang lumalaki sila, unti-unting lumitaw ang malaking pagkakaiba ng kanilang mga ugali. Si Maria ay anak ng isang magsasaka. Bawat araw ng kanyang buhay ay may kaakibat na gawain. Bago pa sumikat ang araw, gising na siya. Tumutulong siya sa kanyang ama sa bukid. Nag-aararo, nagdidilig, at nag-aalis ng damo sa palayan. Kapag tapos na siya sa bukid, hindi pa doon nagtatapos ang kanyang araw. Uuwi siya, magluluto ng almusal, maglilinis ng bahay, at pagkatapos ay mag-aaral ng mabuti. Kahit pagod, hindi siya nagrereklamo. Lagi niyang sinasabi, "Kung magsisikap ako ngayon, may magandang bukas ako." Pinupuri siya ng kanyang guro at ng kanilang mga kapitbahay dahil sa kanyang dedikasyon. Kahit mahirap ang buhay, lagi siyang nakangiti at puno ng pangarap. Sa kabilang banda, si Talia ay galing sa pamilya na may kaya sa buhay, kaya't nasanay siyang hindi gaanong pinapagalitan at laging nasusunod ang gusto niya. Tuwing umaga, late siyang gumigising. Kapag pinapagawa siya ng simpleng gawain tulad ng pag-aayos ng higaan o pagtulong sa bahay, lagi niyang sinasabi, "Mamaya na lang. Pagod ako." Mas gusto niya ang maglaro, mag-scroll sa cellphone at makipagkwentuhan kaysa tumulong sa gawaing bahay o mag-aral. Noong una, natatawa pa si Maria sa kanya. Pero habang tumatagal, napapansin niyang hindi umuunlad si Talia. Isang araw, dumating ang kanilang guro sa paaralan na may magandang balita. "Mga bata, magkakaroon tayo ng patimpalak, pinakamahusay na gulayan sa aming baryo. Ang mananalo ay makakatanggap ng scholarship at papremyo para sa pamilya." Lahat ng bata ay natuwa. Para kay Maria, ito ay isang malaking oportunidad. Para naman kay Talia, napilitan lang siyang sumali dahil lahat ng kaklase niya ay sasali. Pag-uwi nila, agad na naghanda si Maria. Humingi siya ng maliit na bahagi ng kanilang bakuran at nagsimulang magtanim ng mga gulay, talong, sitaw, pechay at kamatis. Pinagplanuhan niya ang bawat hakbang. Araw-araw niya itong dinidiligan, nilalagyan ng abono at inaalisan ng damo. Kapag umuulan o maaraw, hindi siya sumusuko. Si Talia naman ay nagsimula rin, pero hindi niya sineryoso. Nagtanim siya isang araw, tapos iniwan na lang ang mga ito. "Tutubo rin naman yan kahit hindi ko araw-arawin," sabi niya. Lumipas ang mga araw, mas pinili niya ang manood ng palabas at maglaro kaysa alagaan ng kanyang tanim. Unti-unting natuyo ang lupa sa kanyang bakuran at namatay ang mga halaman. Habang tumatagal, kapansin-pansin ang pagkakaiba ng kanilang bakuran. Ang kay Maria ay luntian, masigla at puno ng buhay. May mga paru-parong dumadapo at mga ibon na tila natutuwa sa kanyang hardin. Ang kay Talia naman ay tuyot, puno ng damo at walang kahit isang malusog na halaman. Napapailing ang kanilang mga kapitbahay. "Malayo ang mararating ni Maria," sabi ng isa. "Sayang si Talia, magaling sana siya kung magsisikap lang." Dagdag ng isa pa. Dumating ang araw ng paghusga sa patimpalak. Isa-isang binisita ng mga guro at tagahatol ang mga kalahok na gulayan. Pagdating sa bakuran ni Maria, namangha silang lahat. Napakaganda. Halatang inalagaan at minahal ang mga halaman, sabi ng isang hurado. Nang puntahan nila ang kay Talia, natahimik ang lahat. Wala halos maipakita. Isang malungkot na tanawin ng tuyong lupa
at patay na halaman. Sa huli, si Maria ang nanalo ng unang gantimpala. Nakakuha siya ng scholarship para sa kanyang pag-aaral at tulong para sa kanyang pamilya. Masayang-masaya ang kanyang mga magulang. Hindi nila napigilan ang kanilang luha sa tuwa. Si Talia naman ay nalungkot. Umuwi siyang tahimik at nakayuko. Sa unang pagkakataon, napaisip siya ng malalim. Kinabukasan, pinuntahan siya ni Maria. Umupo siya sa tabi ni Talia at marahang nagsalita. Alam mo Talia, hindi ka pa huli. Pwede ka pang magsimula ulit. Napaluha si Talia. Akala ko madali lang ang lahat, pero mali pala ako. Mula noon, unti-unting nagbago si Talia. Nagsimula siyang tumulong sa bahay, mag-aral ng seryoso, at alagaan ang mga gawain niya. Hindi man siya agad naging masipag tulad ni Maria. Natutunan niyang mahalaga ang sipag at tiyaga. Ang kwento ni Maria at Talia ay nag-iwan ng mahalagang aral sa buong baryo. Ang kasipagan ay nagbubunga ng tagumpay, habang ang katamaran ay nagdadala ng pagsisisi. Ngunit kahit kailan, ang pagbabago ay laging posible kung may pagsisikap at kagustuhang magbago.